Kongreso hindi dapat susuko at hindi naman talaga sila susuko dun sa kagustuhan na mangyari ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni former President Duterte. Ito po ay sa issue ng siya ay kinontempt, pinakukulong ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa issue ng Pogo dahil sa hindi pagsunod nitong si Roque sa kanyang pangako na magsusumite ng Statement of Asset and Liabilities o SALN, siya at ang kanyang asawa at mga dokumento kung paano siya nagkaroon ng mga property at paano sila nagkaroon ng milyong-milyong pera ang kailang company na pinagdududahan dahil noong 2018 nga po, na naunang nabanggit ko na, 125,000 pesos lang ang asset o pera ng kanilang company. Pero noong panahon ng Duterte administration ay umabot ng 60 hanggang 65 million. So saan galing yung pera? Ayan po yung issue yan. At hindi na ho nagpakita nun si Roque. At ngayon, katulad na kinaparinig niya sa inyong isang video, isa ay lumalabas na hindi daw siya papahuli o hindi daw siya o tinuturing niya daw pugante siya sa Kongreso dahil hindi na daw tama para sa kanya ang ginagawang pagtatanong ng mga kongresista. Abay, may problema ito. Alam niyo kung bakit kaya dapat talaga hindi pumayag ang Kongreso dito? Masamang president, masamang halimbawa kapag si Harry Roque ang siyang nasunod dito dahil ang mga in aid of legislation or oversight function na trabaho ng Kongreso mababaliwala o masisira na yan ay nakasaad sa ating batas at mga regulasyon ng Kongreso. Okay? Na hindi pwedeng baliin dahil lang ng isang Harry Roque na nagsinungaling umano at ayaw humarap. Kaya naman, nagsalita na po si Congressman Ace Barbers na siyang lead chairman ng Quad Committee. Kasama si Congressman Fernandez na siyang chairman ng Committee on Public Safety na member ng Quad na dapat si Roque ay humarap. Dahil kung hindi, tuloy-tuloy na ang pagkipag-ugnayan ng Kongreso sa PNP at PNP na ang hahanap sa kanya. Kahit saan magtago si Roque. Balita ko nagtatago nga dahil hindi nga daw siya magpapahuli. Ang kanyang feeling ay pugante siya, hindi sa batas. Pugante raw siya sa Kongreso. So nawala na siya ng respeto sa Kongreso na hindi niya dapat ginagawa dahil masamang president niya pag ito'y pinayagan ng Kongreso. Dapat sa darating na mga panahon at anumang Kongreso meron, dapat in the aid of legislation, oversight function, nirerespeto ng lahat ng mga resource person at lahat na dapat makipag-ugnayan para makagawa ng tamang batas. At kung hindi yan susundin, hindi masusunod dahil dito sa pwedeng gawing masamang president na ito sa pagtanggi ni Roque, abay malaking problema lang ng liderato ng House yan. Kaya hindi sila papayag. Magkakasubukan dito. Kung totoong siya pugante, ibig sabihin hindi talaga siya magpapakita, magtatago siya, hahanapin na siya ng PNP. Pag PNP, national yan, buong bansa kahit siya magtago. At pagka nang matigas pa yan, pwede rin niyang hilingin sa Bureau of Immigration na ilagay sa lookout bulletin board. Lookout bulletin, tama ba yan? Lookout bulletin kung tawagin. Para hindi, at least alam ng mga immigration personnel na kung magtakang umalis, may re-record nila. Ngayon, mag-iiba na po ang takbo ng immigration dahil natanggal na yung dating commissioner. Dahil sa kapalpakan doon sa pagtakas ng mga GOO. Ay ito ngayon po, bago yung commissioner, hindi yan papayag. Maghihigpit talaga yan. Kaya hindi makakalabas ng bansa ito si Harry Roque. So, kung ano man ang naging problema niya, ay problema talaga niya yan. Bakit nga ba na-involve siya dito sa operasyon ng Pogo? Bakit nga ba bigla sila yumaman? Kasi ang kanyang katwiran, nagbenta siya ng mga property na namana daw sa lola o sa kanyang pamilya. Pero bakit noong mga nakaraang maraming panahon, wala namang ganon. Pero during the time of Duterte administration,
Doon sila nakapagbenta ng property. Doon din pumutok ang Pogo na sila pinagdudaang hindi lang abogado ng Pogo o hindi ba kakasapakat sa Pogo. So, yan po yan eh. Nililin lang na ho ni Roque. Di ba sinabi ko nga doon sa isang video na pinapalabas kaya daw siya nagtatago na dahil iniipit na raw dahil siya daw sinasabing may kinalaman doon sa fake or yung video na sinasabi lang sa pulburon issue laban kay Pangulo. Wala namang nung kinalaman ang Quad Committee ron. Hindi yun ang agenda. Hindi yun ang topic. So nililihis lang niya para magalit ang tao, pero hindi magagalit ang tao dahil sinasabi ko ang totoo. Ang issue rito, dahil doon kabukuhan na meron siyang mga biglang kayamanan, meron siyang malalim na relasyon kay A.R. de la Serna, na tao-tao lang niya pero lagi niyang kasama sa biyahe. 6 na beses nagbiyahe ng 2023 sa abroad, silang dalawa lang. Tapos umami yung A.R. na sila merong joint account na nakakapag-withdraw siya doon sa joint account nila ni Roque. So ganun kalalim ang relasyon. Kung higit pa sa pagkakaibigan, bahala na kayo. So ayan ho yung ayaw niya sagutin sigurado dahil una, itatanong talaga yan pag siya ho ay nagpunta ng Congress. Yan siguro iniiwasan. Kaya ho pinapalabas niya na ibang istorya tungkol na sa video ni Pangulong Marcos ang kanya sinasabi. Ang malabo yun. Fake nga yun eh. Hindi na nga pinapatulan yun eh. Under investigation nga yun kung sino nga ang gumawa nun. Di ba? So, isa naman panlilihis at panlilinlang. Ganun pa man, nagsalita na po ang dalawang leader ng Quad Committee, katauhan ni Congressman Barbers at Fernandez, na hindi sila papayag, na hindi haharap. At may warning na itong dalawang ito hanggang Huwebes. Kasi mayroong hearing sila sa Huwebes. Itong September 19, pag hindi dumalo, magkakaroon na ng manhunt operation, magkakaroon ng malawakang operation ng PNP at ang Kongreso laban kay Harry Roque. Kaya kung kayo po kung si Roque nakikinig o yung mga nakikinig na mga followers ni Roque, naniniwala kayo sa kanyang mga paikot, di sabihan nyo. At kung ayaw nyo sumunod, magkakasubukan. Hindi papayag. Kung si Kibuloy nga na may mga membrong nagtagunan ko ilang araw o ilang buwan o ilang kung ano man. O ano nangyari? Nahuli rin dahil nasukol na. O ikaw pa Roque, bakit naman hindi ka mahuhuli? Madali kang hanapin. Dahil may alam ang mga bahay mo dito sa Quezon City at saka yung bahay mo sa Baguio City. At yung mga opisina mo at saka yung lugar mo sa Bataan. Alam, yan ang mga lugar mo Bataan, Pampanga, kaysa dito sa Metro Manila at saka sa Baguio City. Alam yan ng pulis, alam yan ng Kongreso. On record yan. Kaya diyan kahanapin. Tingnan natin, sa Huwebes po, ang last day na ibinigay sa kanya. Sana dumating din siya. Dati naman siyang congressman, abogado siya, magpakalalaki siya. Harapin itong hamon sa kanyang ito. Huwag siyang magtago sa maling interpretation or maling issue na kanyang pinalulutang. Walang kinalaman at ang Quad Committee sa kanyang sinasabi sa video na pumalpak na kanilang inabas sa Amerika tungkol kay Pangulong Marcos Jr. Wala yon, hindi yun ang issue. Ang issue, bakit bigla kang yumaman? Saan galing ang pera mo? Yan ang dapat mong sagutin. Kaya, isa-isa na nga pong babagsakan itong mga ito. Nauna si Kibuloy, si Duterte, marami na rin problema ngayon. Mag-aaman Duterte na, may mga kaso. Si Harry Roque, ito na rin. So, ayan o. Kaya nga, wala na tayong naririnig sa kanila masyado. Yung kailang mga rally, pakaunti ng pakaunti kasi wala na silang materyales. Paulit-ulit na lang yung mga spokesperson. Iniiwanan na sila pag oras na ng pagod na yung mga tao, iiwanan na sila kasi hindi naman sila dumadami, paunti ng paunti. Kaya alam nila, kakagamitan lang. Kaya balita ko, tinigil na nga. Kasi wala na silang followers. Please like ng aking mga video dito sa MA Pinoy TV. Please lang din po doon sa isang channel ko, Mike Abe Opinions. Please subscribe and follow.